Hello po mga kapasta. Ako po si Levi ng Kamalig Albay. Bago lang po akong sumusubaybay sa channel na ito at naisipan ko nga agad na magbahagi ng sarili kong karanasan. Nung bata-bata pa kasi ako, may naranasan akong para sa akin ikakatwang pangyayari na nagbigay ng takot talaga sa akin. Nangyari po iyon taong 2000. Doon po ito sa probinsya namin dito nga sa Kamalig. Nasa 17 taong gulang pa lamang ako noon. May bagong lipat sa tapat namin. Malayong kamag-anak daw ni Aling Pasing na talagang kapitbahay namin. Pinatira niya muna doon matapos siyang kunin ng mga anak na nasa Manila. Nakita ko nung dumating silang mag-ina bit-bit ang tig-isa lang na malaking bag. Nagandahan talaga ako doon sa dalaga na parang kaedad ko at gusto ko siyang makilala kaya sumama ako kay nanay noong sinabi niyang papasyal siya para makilala ang bagong kapitbahay namin. Ako pa ang nagboluntaryong magbitbit ng ulam na ibibigay niya. Nagtataka yung nanay ko kasi sobrang interesado ko daw. Pero napangiti siya sabay sulyap sa akin nang makita yung babae na Helen pala ang pangalan. Mas maganda po siya sa malapitan. Para siyang Bombay. Ang kaso lang mailap. Hindi ko alam kung mahiyain lang ba o suplado talaga. Medyo nakasimangot kasi ito at pumasok sa kwarto matapos kaming ipakilala ng nanay niyang Milita naman ang pangalan. Mukhang mabait naman yung nanay. Hindi siya pumayag na wala man lang maipamerienda sa amin kaya nagpaalam siya na lalabas saglit para bumili sa kabila ng pagtutol ni nanay. Kaya wala na kaming nagawa. Naupo na lang kami doon sa loob ng bahay nila. Nakakainis lang kasi hindi na lumabas si Helen noon. Tapos biglang sumakit yung tiyan ko. Hindi ko sinabi kay nanay kasi baka pauwiin ako. Baka biglang lumabas uli si Helen. Sayang naman 'di ba kung hindi ko siya makikita ulit. Kakatingin ko sa paligid ay may nakita ako sa tabi ko. May nakapatong sa lamiseta na isang botelyang may langis. Sanay kami na kapag may sumasakit sa amin ay langis kaagad ang pangunang lunas. Kaya pasimple kong kinuha iyon at ipinahid sa tiyan ko. Hindi napansin ni nanay yon dahil abala din naman siya sa paglingalinga sa paligid ng bahay. Hindi naman ako nabigo dahil lumabas nga uli si Helen pagbalik ng nanay niya. Kaya masaya naman ako nung umuwi na kami. Pero noong gabing yon, hindi ko alam kung bakit balisa ako. Biling-bili ako sa higaan at hindi makatulog. Ikot dito, ikot doon. Kada pikit ko ay may nakikita akong isang babae na nakalahad ang kamay sa akin na tila may kinukuha. Wala siyang mukha kaya hindi ko makilala kung sino ito. Nakatayo siya sa isang madilim na gubat habang napapalibutan ng maputi at maitim na usok. Naulit pa yon ng mga sumunod na gabi. Pero paunti-unti ay nagkakaroon na ng mukha at napadilat ako bigla nang luminaw ang mukha noon. Nakilala ko kung sino ito. Si Aling Milita pala yung babae. Pero noong mga sumunod na araw ay hindi na lamang sa pagpikit ko lang siya nagpapakita, kung hindi maging sa personal. Bigla-bigla na lang siyang sumusulpot sa harap ko na tila nagagalit at parang sadyang hinaharang niya ako at ayaw padaanin. Isang gabi, kakatapos lang namin na maghapunan ni nanay. Naguhugas ako ng pinggan noon. Sa lababo namin sa kusina ay mayroong bintana na ginagamitan ng tukod. Tapos napansin ko na parang may usok. Pagsilip ko, nabigla ako nang nakita ko si Aling Milita. Nakatayo doon at matalim ang tingin sa akin. Sa takot ko ay bigla kong nahila yung tukod sa bintana. Narinig din nanay yon kaya tinanong niya ako kung ano nangyari. Sinabi ko na natakot ako kay Aling Milita. Noon ko ay kinuwento sa nanay ko yung mga naranasan ko ng mga nakaraang gabi pa. Pero hindi rin masabi ni nanay kung ano ang dahilan. Nung gabing iyon ay inapoy ako ng matinding lagnat. Kinabukasan nagkaroon ako ng madaming rasya sa tiyan kaya pinatawag ni tatay yung pinsan niyang albularyo. Malayo kasi ang doktor sa lugar namin kaya albularyo ang tanging gumagamot sa mga taong nagkakaroon ng sakit. Pagkakita pa lang sa akin ng tiyo ko ay sinabi na niyang may gumagambala sa akin noon. Noon ko sinabi yung mga nararanasan ko. Ang sabi ni tito ay hindi ordinaryong tao ang kapitbahay namin yun. Inalam niya kung ano pa ang nangyari habang nasa loob kami ng bahay niya. Dito nga, may natuklasan daw ba kami o kinuhang bagay na pagmamay-ari nila.
Bigla akong naalala yung langis na ipinampahid ko sa aking tiyan noon. Dito ay naalala ko na bigla ko nga palang nadala yung langis pauwi sa aming bahay. Dahil dito ay mabilis na hinanap ni Tio ang langis at laking gulat niya nang makita niyang kumukulo iyon. Agad siyang lumabas ng bahay hawak ang latigo at nakita niya si Aling Milita na patakbong pumasok sa loob ng bahay nila. Ayon kay Tio ay langis ng aswang ang natangay ko na iyon na pagmamay-ari ng mag-ina at gusto lang niyang mabawi iyon sa akin. Pero sa amoy daw niya ay hindi naman sila masamang aswang. Kaya kapag naibalik ko yon ay hindi na niya ako gagambalain pa. Ibinili ko naman po yun kinabukasan. Pero hindi na namin sila nakita o nadatnan sa bahay ni Aling Pasing. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jamie. 40 years old at taga Cavite. Mayroon po akong isang kwentong nais na ibahagi sa inyo. Naranasan ko yon nung nadistino ako sa Batangas. Isa po akong welder at kasalukuyan kaming may project noon na dismantling ng isang lumang gusali sa isa sa mga liblib na barangay sa Mabini. Umupa kami ng isang bahay doon para gawing barracks. Nasa 10 kami magkakasama, kabilang na yung engineer namin na may tanggap nung project na yon. Isang buwan lang yung kontrata namin doon kaya mabilisan talaga ang ginagawa naming pag-dismantle. Hataw at persado ang katawan namin sa trabaho, kaya pagdating ng barracks ay plastado kami lahat. Isang araw, hindi ko na kinaya. Hindi ako nakabangon sa sobrang sakit ng katawan ko kaya ipinahinga ko muna ang aking sarili. Pagkalis ng mga kasama ko papunta sa site, ay tsinaga akong pumunta sa nag-iisang tindahan doon para bumili ng gamot. Dahil kilala na ako ng tindera, ay biniro niya ako na kailangan ko lang daw ng masahe. Sumagot naman ako ng oo sa kanya. Kaya lang, wala naman yata naghihilot doon sa lugar nila. Pagkatapos ilang sandali pa, ay bigla nagsalita yung isang matandang lalaki na katulad ko ay bumibili rin sa tindahan. Kayang-kaya daw niya kahit anong ipapahilot ko. Lamig, pilay o bali pa yan. Kung gusto ko daw ay saservisan na lang niya ako dahil malayo masyado ang bahay niya. Sa kagustuhan kong maibsan ang sakit na aking nararamdaman, ay pumayag akong magpahilot sa matanda. Hindi ko na napansin yung palihim na pagsenyas ng tindera na huwag ko daw tatanggapin yung alok ng matanda. Isinama ko siya sa barracks namin. Lagi naman daw niyang dala yung panghilot niya na langis, kaya pagkarating namin doon ay agad niyang inumpisahan ang pagmamasahe sa akin. Maayos namang maghilot yung matanda. Magaan ang kamay. Ramdam mo agad yung ginhawa sa bawat hagod ng kamay niya sa aking katawan. Masarap din sa balat yung langis na ipinapahid niya na siya daw mismo ang gumagawa mula sa langis ng nyog. Ang hindi ko lang gusto ay yung mismong amoy ng matanda. Langhap na langhap ko kasi yung kakaibang baho na sigurado akong sa kanya galing. Parang malansang sugat na ewan. Basta nakakaduwal. Tinitiis ko na lang din bilang pagrespeto sa kanya. Basa ng langis ang buong katawan ko noon at biling niyang huwag na huwag muna ako maliligo hanggat hindi tuyo ang langis sa katawan ko para hindi mawala yung epekto ng pagmamasahe niya. Matapos yon ay nagpaalam na siya at kahit anong pilit kong magbayad ay ayaw niyang tanggapin. Pa-welcome na daw niya yon sa akin sa lugar nila. Kapag daw may kasamahan akong gusto ring magpahilot ay pupunta siya. Nagpasalamat na lang ako sa matanda. Noong dumating ang mga kasama ko ay ipinagmalaki ko na nakatagpo ako ng manghihilot doon at magaling ka ako dahil gumaan na ang pakiramdam ko. Pero kinagabihan, nagising akong init na init kahit nakatutok naman sa akin ang electric fan. Kakaiba po yung init dahil parang sa loob ng katawan ko nang gagaling yung mismong nararamdaman ko. Bumangon ako dahil parang kumakalamang sikmura ko kaya nagkalkal ako sa kusina ng pwedeng makain. Pero parang hindi ko gusto yung pagkain doon. May hinahanap akong pagkain na hindi ko alam kung ano. Namalayan ko na lang na nasa labas na ako ng barracks namin. Palakad-lakad ako habang init na init talaga yung pakiramdam ko. Maya-maya pa ay naglalaway na rin ako. Biglang may dumang isang aso at hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at bigla ko yung dinakma.
Parang isang masarap na pagkain ang tingin ko dito. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin noong mga oras na yon. Hindi ko makontrol ang naiisip kong gawin. Nasaaktong sasagpangin ko na sana ang aso nang biglang may pumigil sa mga braso ko. Si engineer pala at ang mga kasama ko. Nagpupumiglas ako sa pagkakahawak nila sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari pero naaalala ko na tinanong ko sila kung bakit nila ako pinipigilan. Pwersahan nila akong ipinasok sa kwarto at tinalian. Galit na galit ako pero pilit akong pinakalma ni engineer. Tinanong ko kung ano nangyayari. Tapos bigla siyang kumuha ng salamin at iniharap sa akin. Ganoon na lang ang pagkabigla at pagkagulat ko nang makita kong iba na ang itsura at ang anyo ng mukha ko. Kung i-describe ko ang itsura ko noon ay mistula akong aswang. Mayroon ako mga mapupulang mata. Mismo ako ay natakot sa itsura ko at hindi ko alam kung bakit ako naging ganun. Kwento ni engineer, pag-uwi daw nila ay tinawag sila ng tindera at pinapasabihan ako na huwag akong pumayag magpapahid ng langis sa matanda. Dahil kilalang aswang daw yon at naghahanap ng mahahawaan sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis sa katawan ng kanyang mamibiktima. Pero huli na ang lahat. Nalangisan na niya ako at takot talaga ako lalo't ganun pala ang epekto noon. Pero nangako si engineer na tutulungan niya ako kaya agad niya ako dinala sa isang albularyo at pinagamot. Mahaba-haba din yung oras na naging gamutan namin bago tuluyang natuyo ng albularyo yung langis na ipinahid ng aswang na matanda sa aking katawan. Magandang araw po sa lahat ng mga makikinig ng kwentong ibabahagi ko ngayong araw. Tawagin niyo na lamang po akong Pido. Ang totoo, hindi po sa akin mismo nangyari yung kababalaghan na yon, pero nasaksihan ng dalawang mata ko. Tungkol po ito sa dalawang kababata ko na itago na lamang natin sa pangalang Densyo at Mario. Mula pa noong maliliit kami ay hanggang dikit na kaming tatlo. Kahit palagi magkakakontra yung dalawa, nananatili pa din naman silang magkaibigan hanggang sa mag-college kami. Pero kinailangan lumipat ni Mario at pamilya niya sa Antique dahil may ipinamanang bahay at lupa sa kanila yung lolo ni Mario. Mula noon, nawala na kami ng balita sa kanya. Pero makalipas ang 2 dekada ay nagkita kami uli nung nagkaroon ng reunion ng batch namin sa high school. Nagulat kami kasi kaming mga kaibigan niya talaga ay niwalang balita sa kanya, pero bigla na lang siyang sumulpot doon. Pero ang mas ikinagulat talaga namin ay yung itsura niya na batang bata. Malayo sa itsura namin ni Densyo na halata na talaga ang edad. Parang noong college pa din kami ang itsura niya at litaw pa din ang kagandahang lalaki ni Mario. Kaya naman pinagkakaguluhan talaga siya ng mga kabatch naming chicks. Kasama na doon yung babaeng niligawan ni Densyo ng napakatagal. Pero si Mario pala ang gusto. Noon hanggang ngayon, si Lerma lang ang gusto ni Densyo kaya hindi siya nag-asawa. Kahit si Lerma ay nagkapamilya na. Pero kahit na byuda at single na uli ay mukhang si Mario pa din ang gusto nito. Kaya kung ako ay natuwa sa pagkikita namin uli ni Mario, lalo at nagstay na ulit siya sa Manila, si Densyo ay kabaligtaran. Hindi siya masaya. Yung dati na niyang inis kay Mario ay bumalik at nadagdagan pa ng inggit dahil umasenso na yung kababata namin. Siguro dahil doon kaya medyo nagbago yung ugali niya. Naging mailap siya sa amin. Pumayag naman siya na makaharap kami uli sa inuman, pero hindi na siya yung dati naming kababata. Sa akin okay lang yun, ganun talaga eh. Pero hindi ko naman alam dito kay Densyo kung bakit naging big deal. Ika nga sa kanya yung estado ni Mario sa buhay. Lalo na yung hindi nagbagong itsura nito. Malakas daw ang kutob niya na may sikreto o lihim sa likod ng pagiging bata ng itsura ni Mario. Kahit pinapaliwanag ko sa kanya na ganun din naman ang mga artista. Bata pa din ang itsura kahit matanda na. Pero ayaw niyang makinig. Iba daw si Mario. Kung sa bagay, bata pa kami ay lagi na niyang sinasabi na may magic ang pamilya nila Mario dahil ang nanay at tatay niya ay parehong bata rin ang itsura kaysa sa tunay na edad ng mga ito. Matutuklasan niya din daw kung anong sikretong itinatago ng kaibigan namin. Kaya ang ginawa ni Densyo ay kinaibigan niya uli ng husto si Mario
Kahit nasa likod nun ay umiiral ang matinding inggit niya dito. Nakatira siya sa bahay ni Mario at hindi naman siya nabigo. Natuklasan nga niya ang lihim na tinatago ni Mario. Nakita daw niya na may ipinapahid na langis si Mario sa buong katawan niya. Tapos maya-maya ay matutuyo yun na parang na-absorb na ng balat niya at magiging fresh na uli siya. Sa kagustuhan niya maging kagaya ni Mario ay palihim niyang kinuha ang mga bote ng langis na yun nang makita niya kung saan iyon itinago ni Mario. Tapos ay walang pag-aalinlangan na ipinahid na lang basta sa buong katawan niya yung langis. Matapos daw ang ilang sandali ay parang magic na nakita niya agad ang resulta. Unti-unting nabanat ang balat niya at nawala ang kulubot dito. Sa sobrang tuwa ni Densyo ay pinuntahan niya agad ako at ipinagmalaki ang natuklasan niya. Sabi na nga daw ba niya na may lihim talaga sa likod ng batang itsura ni Mario. Pero sinabihan ko siya na mali pa din kako ang ginawa niyang pagnanakaw sa pag-aari ni Mario dahil paano kung matuklasan nito ang pagnanakaw niya sa mga langis at paano kung makarma siya sa ginawa niya. Pero imbis na makinig ay hindi niya ako pinakinggan. Pumasok lang sa isang tenga at lumabas sa kabila ang mga sinabi ko sa kanya. Patuloy niyang ini-enjoy yung hiwagang ibinibigay ng langis sa kanya. Hanggang isang araw ay nakita na lang niyang ubos na ang langis ng mga bote. Wala na siyang ipapahid sa katawan niya. Lumipas ang mga araw, nagising na lang si Densyo na may tumutubong maiitim na balahibo sa buong katawan niya. Noong una ay manipis lang hanggang sa kumapal ito ng kumapal. Dumating siya sa bahay na balot. Nagimbal ako nang makita ko yung itsura niya. Mistula siyang bakulaw sa kapal ng balahibo niya sa buong katawan at mukha. Ayan ang napapala ng matinding inggit sa kapwa, sabi ko sa kanya. Kung hinayaan na lang niya sana si Mario sa lihim nito at hindi niya kinainggitan, ay hindi ito mangyayari sa kanya. Ang huling balita ko kay Densyo bago ako uli ng ibang bansa ay nagpapagamot na siya sa isang albularyo. Tapos noon ay wala na akong balita kung ano ang nangyari sa kanya maging sa kaibigan kong si Mario. Hello po sa lahat ng listeners ng channel na ito. Share ko lang po sa inyo yung na-experience namin ng asawa ko noong panahong ipinagbubuntis niya yung bunso naming anak. Taong 2017 po ito nangyari at sa Marikina kami nakatira noong mga panahong ito. Medyo naninibago si Julie na walang kaagapay sa pagbubuntis. Sa panganay kasi namin ay alaga siya ng biyenan ko. Pero nasa isip naman niya ang mga paalala ng mama niya na maging mapagmatsyag sa paligid at huwag basta-basta magtitiwala sa mga nakakahulubilo nito, lalo pa at aswangin ang mga kagaya niyang buntis. Isang beses, nagpunta siya ng palengke kasama ang anak namin. Nasa 8 buwan na ang tiyan niya noon. Sa pwesto ng bigasan, napansin niya na may matandang lalaking nakasunod ng tingin sa kanya. Noong una, hindi niya pinansin dahil baka daw napatingin lang ito sa kanya. Pero napansin niya na nakalipat-lipat na siya ng pwesto sa palengke ay nandoon at nakasunod pa rin sa kanya yung matanda. Wala naman nga daw ginagawa yung matanda maliban sa nakatingin lamang ito sa kanya. Pero kahit naman siguro sino ay magpapanik pag ganun, diba? Kaya ang ginawa daw niya ay sumiksik sila ng anak namin sa karamihan ng tao at mabilis na nagpasikot-sikot hanggang sa nawala sa paningin niya yung matanda. Pero bigla daw siyang nakaramdam ng panakit ng tiyan. Kaya naupo muna sila. Humihingal pa nga daw siya noon at umiiyak na yung anak ko dahil natakot sa pagtakbo nila. Nang walang ano-ano ay may lumapit sa kanyang isang matandang babae. Maayos naman daw ang itsura nito at mukhang kagalang-galang sa paraan ng kanyang pananamit. Tinanong daw siya nito kung ano nangyari sa kanya at sinabi naman niya na may humahabol at nakatingin sa kanilang matandang lalaki. Tapos daw ay may kinuha daw yung matandang babae mula sa bulsa ng suot ng palda nito. Isang maliit na botelya na naglalaman ng langis. Bago pa daw siya nakahuma ay naitaas na nito ng bahagya yung blouse niya, sabay pahid ng langis na hawak. Nagulat daw siya at napatras. Sinatan niya yung matanda kung bakit ginawa niya yun. Pero ngumiti daw ang matanda at sinabihan siyang huwag mag-alala
dahil miraculous oil daw ang ipinahid sa tiyan niya para mawala yung sakit na nararamdaman niya. Nagmagandang loob lang daw siya dahil nakita niyang may sumasakit sa asawa ko. Ibinigay na daw sa kanya ng matanda ang langis at binilinan siyang ipahid lang iyon lagi sa tiyan niya para makaramdam siya ng ginhawa. Magpapasalamat pa sana siya pero mabilis na lumakad yun palayo na tila may kinakatakutan. Nang sundan niya ng tingin ng kinakatakutan nito ay nabigla siya nang makita niya ang matandang lalaki na sumusunod sa kanya. Nakalapit daw yun agad sa kanya at hindi na siya nakaiwas pa. Noong mga oras na yon ay nanginginig din siya sa takot at nahalata yun ng matanda kaya sinabi daw nito sa kanya ay huwag sa kanya matakot dahil wala siyang masamang intensyon sa kanya. Ang dapat daw niyang katakutan ay yung matandang babae na kausap niya dahil iyon daw ang may masamang motibo sa kanya. Pero syempre, hindi siya naniniwala dahil wala naman sa itsura ng matandang babae na gagawa ito ng masama sa kanilang mag-ina. Dahil bukod sa disente ang pananamit nito, ay pinagmalasakitan pa nga siya kanina. Pero syempre, hindi na niya yun sinabi pa sa matandang lalaki. At dali-dali na siyang umalis. Narinig pa niya ang pahabol na salita nito na huwag daw niyang gagamitin kung meron man itong ibinigay sa kanya. Pagdating sa bahay ay lalong tumindi ang pananakit ng tiyan niya. Naalala niya yung langis na ibinigay ng matandang babae kaya kinuha niya yon at muling ipinahid sa kanyang tiyan. Pero sa halip na mawala ay parang lalong tumitindi ang pananakit sa bawat pahid niya. Sakto namang nakauwi na ako at pagpasok ko sa gate ay may nakita akong matandang babae na sumisilip sa aming bintana. Sinita ko yon at naagaw ang atensyon ni Julie kaya napalabas siya ng pinto. Bago tuluyang nakalayo ang matandang babae ay nakilala niya na iyon yung matandang nagbigay sa kanya ng langis. Nagtaka siya kasi isang sakay din mula sa palengke hanggang sa amin. Kaya paanong nalaman ng matanda ang bahay namin at bakit siya sumunod dito? Dinala ko na si Julie sa ospital at muntik na pala siyang makuna noong mga oras na yon. Kinilabutan ako nang ikinuwento niya sa akin na nangyari sa maghapong yon. Noong sumunod na araw ay nagpa siya kaming pumunta sa palengke para hanapin yung matandang lalaki at itanong dito kung ano ang nalalaman niya. Dito nga namin napag-alaman na ang matandang lalaki pala na iyon ay dating albularyo at kaya pala siya tingin ng tingin at sumusunod sa asawa ko ay dahil naramdaman niya na may sumusunod nga sa asawa ko na isang aswang. Nakita daw niyang may ibinigay na langis kaya binalaan niya na huwag gamitin dahil paraan daw iyon para maaswang siya at patayin ang sanggol na dinadala niya. Hindi raw siya pininiwalaan ng asawa ko dahil sa itsura niya. Mabuti na nga lang daw at naagapan namin ito. Dahil kung hindi, siguradong patay na yung anak namin. Humingi ako ng pasensya sa matanda at nagpasalamat. Mabuti na lamang talaga at naisilang ng maayos ang anak namin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jovan. Active fan po ako ng lahat ng channel niyo. Pero first time ko lang po mag-share ng karanasan ko dito. Nangyari po ang kwento ko may ilang taon na din ang nakakaraan. Sa pagkakatanda ko, nasa mahigit 20 pa lamang ako noon. Doon po iyon sa probinsya namin sa Leyte nangyari. Isang araw, habang nagmumotor ako pauwi, may nadaanan akong matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Malayo-layo pa ako ay nakita ko na siya doon. Nagbagal ako pero nag-aalangan ako kung hihinto kasi baka mamaya trap lang yun. May kumakalat kasing balita na may gumagala daw serial killer sa lugar namin noong mga time na yun. Nakakailang at nakakatakot pa naman yung lugar kaya walang gaanong dumadaan dito. Pero hindi ko rin naman pwedeng pabayaan yung matanda dahil nakakonsensya ako kung iiwan ko lamang siya doon. Hinintuan ko ito. May malay naman siya kaya tinanong ko kung anong nangyari. Sabi niya sa akin ay nabundol daw siya ng isang motor tapos ay tinakbuhan siya. Mukhang hindi naman malala yung tama niya. Kaya lang syempre matanda na kaya madali nang uminda. Nakiusap siya kung pwede ko siyang tulungan makauwi sa bahay nila. Sa kabilang barangay lamang naman pala siya kaya sabi ko ihahatid ko siya. Pero mas mabuti ka ako kung sa center ko muna siya dalhin para magamot siya kasi may sugat siya sa paa. Kaso ayaw niya.
Kaya dumiretso na kami sa kanilang bahay. Abot-abot ang pasalamat ng matanda sa akin, maging nung asawa niya na naghihintay at nag-aalala pala sa kanya. Bago ako umalis ay may pilit siyang ibinigay sa akin. Langis ito na nakalagay sa isang maliit na bote. Wala daw silang maisusukli sa kabutihan ko kung hindi ang langis na yon. Gusto kong tanungin kung aanhin ko naman yon pero siya na din ang nagsabi. Makakatulong daw yon sa akin para malaman ko kung may aswang na malapit o nasa paligid ko lang. Ang mga nababalita daw na gumagalang serial killer sa barangay namin ay hindi tao kung hindi mga aswang. Ang langis daw na yon ay magsisilbing babala para malaman ko kung nasa panganib na ba ang buhay ko. Sa oras daw na mag-init at kumulo ang langis sa bote, ay tumakbo na ako o lumayo sa lugar na yon dahil ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Sa lahat ng sinabi ng matanda ay tumango-tango lang ako. Hindi ko kasi alam kung anong isasagot ko, hindi naman ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Kaya ang ginawa ko, isinilid ko lang yung langis sa sling bag na dala ko, tapos ay umalis na rin ako. Kinabukasan, nagkagulo hindi kalayuan sa amin. Mayroon kasi natagpuan na namang bangkay na kagaya ng 3 nauna ay wakwak ang dibdib. Umatake na naman ang serial killer. Nagkakatakutan na tuloy na lumabas ang mga tao. Noong sumunod na araw ay nasa plaza ako para tumingin ng mga itinitindang kalapate. Madaming tao sa paligid. Abala ako sa pagtingin ng ibon nang maramdaman ko na parang may mainit sa bandang tiyan ko. Sa parte kung nasaan yung sling bag ko. Parang sa loob nang gagaling yung mainit kaya binuksan ko ito at nagulat ako nang makita kong kumukulo yung langis na nakalimutan kong nandoon pa rin pala. Naalala ko bigla yung sinabi ng matanda tungkol sa paggulo noon. Di ibig sabihin, may aswang malapit sa akin. Kahit hindi kumbinsido, ay pasimple akong lumingalinga para tingnan kung sino doon ang aswang. Pero wala naman akong nakitang itsurang aswang doon. Normal naman ang mga tao sa aking paligid. Hanggang sa mapadako ang tingin ko sa isang matandang babae na nasa tabi ng isang buntis. Habang sa pagkain ni tinitinda nakatuon ang pansin ng mga bumibili doon, yung matanda naman ay sa tiyan ng buntis na katitig. Kakaiba yung paraan ng pagtitig niya. Para siyang takam na takam. Ang ginawa ko para lang masubukan kung totoo nga ay lumapit ako doon at inilabas ang bote. Sa pagtataka ko, ay mas uminit at kumulo ng matindi yon nung tumabi ako sa matanda. Nakita naman iyon ng matanda na nanlaki ang mata. Nagulat na lang ako nang titigan niya ako ng masama bago halos patakbong lumayo doon. Parang naalerto siya nang makita ang langis. Totoo nga yata ang sinabi ng mag-asawa. Pauwi na ako ng gabing yon galing sa tropa ko nang maramdaman kong kumukulo ulit yung langis. Agad ako napalinga at kinabahan ako nang makita ko yung matandang babae. Pero may kasama na siyang isang lalaki na sa tansya ko ay parang kasing edad ko. Masama ang tingin nila sa akin. Nakatayo sila sa tinutumbok kong daan kaya mabilis kong kinabig paliko ang motor papunta sa presinto at inireport ko na may sumusunod sa akin. Kinabukasan ay may natagpuan na namang isang bangkay sa dapat na daan na aking daraanan. Salamat sa langis na yon dahil sa babala noon ay nakaiwas ako sa tiyak na kapahamakan. Nagsagawa ng malawakang pagtugis ang kapulisan sa inaakala nilang serial killer. Pero hindi nila alam na palihim ding tumutulong ang grupo ng mga albularyo na kinabibilangan ng mag-asawang matandang minsang tinulungan ko at nagbigay sa akin ng langis. Pareho din pala silang albularyo. Magandang araw po sa inyo. Ako si Jap ng Parañaque. Kwento ko lang yung kakaibang experience namin ng mother at kapatid ko na nasa Batangas. Hindi naman siya horror talaga pero siguro kung may malaman ka ding lihim na isang tao, matatakot ka din. Kinuwento nila sa akin yun nang minsang mauwi ako doon sa kanila. Kakapakinig ko dito ay naisipan ko na rin magbahagi sa inyo. Dito lang makalipas na taon nangyari yun. Buwan ng Mayo. Umuwi ako doon sa mama ko ilang linggo pagkababa ko ng barko. Nagkakamustahan kami noon at nagbibigayan ng pasalubong. Tapos kasalukuyan kami nagkukwentuhan ni mama noon nang may mapansin akong isang babaeng nakaitim sa harap ng tindahan ni mama.
Mayroon kasi siyang maliit na sari-sari store doon. Napasecond look ako kasi napansin ko agad na may itsura yung babae. Medyo matalas kasi ang mata ko pagdating sa ganyan. Sinabi ko kay mama na may bumibili ata. Tumayo si mama pero bigla ding bumalik at parang natatakot. Siyempre dahil doon ay nagtaka ako. Sino ba yun kako? Tapos bumulong siya sa akin na aswang daw yung babae na yun. Natawa ako sa kanya tapos sinaway ko siya na huwag ka akong maingay at baka madinig siya. Nakakahiya ka ako at naghihintay ang customer kaya ako na ang pumasok sa tindahan at pinagbilhan yung babae. Dito ay napansin ko na mas maganda siya sa malapitan. Pero napansin ko agad na may pagka-misteryosa ang dating ng mukha at pananamit niya. At kahit ngiting-ngiti ako sa kanya ay formal lang ang mukha nito. Habang pinagbibilhan ko yung babae ay nakasilip sa pinto si mama at yung kapatid kong dalaga. Noong makaalis na yung babae, sinita nila ako. Bakit ko daw pinagbilhan? Hindi ko naiintindihan kung anong nangyayari kaya ipaliwanag ka ako nila sa akin ng maayos. Bagong lipat daw kasi yung babae na yon na misteryosa daw ang dating sa mga tao doon. Solong nangungupahan sa apartment sa tapat at tanging aso at pusang itim lang ang kasama. Una pa lang daw ay duda na sila sa pagkatao nun kasi walang ibang damit kung hindi itim. Mailap at hindi nakikihalubilo sa kahit na sino. Lalabas lang daw ito at magsasalita kapag bibili sa tindahan. Tapos ang ganda ng babae pero sobrang lansa ng amoy. Natawa ako kasi hindi pala talaga ako nagkamali sa pangamoy ko. Siya nga yung may kakaibang amoy kanina. Pero sinabihan ko sila mama na grabe naman sila manghusga sa tao. Baka ganun lang talaga kako yung trip niya. Porke iba ang pananamit at kilos, aswang na agad. Sabi ko nga sa mama ko kailan pa siya naging ganun. Mabait naman po talaga si mama. Pero noon ko lang din siya nakitang nanghusga ng kapwa niya. Paano ko daw ipapaliwanag yung tungkol sa langis na kumukulo kapag nasa malapit yung babae? Ano naman kakawan tungkol sa langis? Sabi niya, isang beses daw kasi nagpunta sila ng kapatid ko sa dinadayong simbahan sa Quezon. Mayroon daw isang matanda roon na nagtitinda ng mga souvenir. May nabili daw silang bracelet na may bendidatong langis sa loob. Na kapag kumulo, ibig sabihin ay may hindi ordinaryong nilalang sa paligid mo. Gusto kong sabihin na masyado silang nagpapaniwala sa ganoon. Pero naalala ko na isang albularyo ang lolo ko sa father side noong nababuhay pa at alam ko ang tungkol sa langis. Sabi ni mama, suot daw niya yung bracelet na yon at sa ilang araw na suot niya yon ay wala namang nangyayari. Pero nung lumapit ang babae ay nakita niyang kumukulo ang langis sa loob noon. Pero ayoko pa din maniwala kaya hiniram ko yung bracelet ni mama para ako mismo o makapagpatunay. Biglang dumating ang mga pinsan kong lalaki at sa pilitan akong binitbit papunta sa bahay nila para mag-inom dahil birthday daw ng tiyuhin ko. Wala na akong nagawa. Gabing-gabi na ako nakauwi pero hindi naman ako masyadong lasing noon. Tinakasan ko lang yung mga pinsan ko kaya mag-isa lang ako naglalakad pa uwi noon. Medyo madilim sa dinadaanan ko. Pero hindi naman ako natatakot. Ang mas inaalala ko pa nga ay baka may aso sa daan kasi doon ako mas takot talaga. Nagkatrauma kasi ako nang minsang makagat ako noong bata pa ako. Pero sa minalas-malas, yung pa talaga ang nakainkwentro ko. Isang asong itim. May katandem pa itong pusang itim. Nakaharang ang mga ito sa dadaanan ko at mga nanlilisik ang parehas na mga mata. Yung aso labas pa ang pangil at may sound pa na parang nauulol. Sinong hindi manginginig sa tagpong yun, di ba? Maya-maya ay may naamoy akong isang malansang amoy. Pamilyar sa akin ang lansa noon. Paglingon ko, nasa likod ko na yung babaeng nakaitim. Titig na titig sa akin ang mahupulan niyang mga mata. Ako naman, paikot na umaatras habang paikot din siyang dumadaan sa tabi ko. Wala pa siyang ginagawa pero abot na ang kaba ko. Doon ko naramdaman yung mainit sa bulsa ng pantalon ko. Naalala kong naibulsa ko nga pala yung langis. Ay bigla akong dinukot yun at nakita kong halos nag-crack na yun sa sobrang pagkakulo. Pagtingin ko ulit sa babae ay biglang nawala siya. Pero dalawa na yung aso naglalakad palayo. Kukwestiyonin ko pa ba yung hinala ni mama sa kanya? Kulang na lang ay magkapangil at lumipad yung babaeng yun para masabi kong tama pala si mama. Ako
Ako po si Rocco. Taong 2010 nang mangyari yung kakaibang experience namin ng papa ko sa probinsya namin sa Bicol. Nasa high school pa lamang po ako nito. Si papa nagtatrabaho sa munisipyo bilang clerk. Hatid sundo niya ako sa school. Medyo may kalayuan din kasi sa amin yung pinapasukan ko. Gamit naming service yung tricycle namin na ginagamit din niyang pamasada kapag wala siyang pasok sa munisipyo. Halos araw-araw ay ganoon ang routine namin ni papa. Pero isang araw ay may nangyaring hindi namin inaasahan. Pauwi na kami noon at dumaan lamang kami sa bayan para bumili ng gamot. Paliko na kami sa highway na may masalubong kaming isang buntis at pinara kami nito. Hindi bumabiyahe si papa noon at may pila ng mga tricycle sa loob, pero hinintuan niya kasi parang hirap na yung buntis. Parang manganganak na. Pagkahinto namin sa tapat ng buntis ay tinanong pa ni papa kung manganganak na ba talaga ito. Tumango yung buntis at nakiusap sa amin na kung pwede raw na ihatid namin siya sa pinakamalapit na ospital. May kalayuan yung lying in doon pero hindi nagdalawang isip si papa na tumulong, kaya bumaba kami at tinulungan makasakay sa sidecar yung buntis. Tinanong ko din kung bakit mag-isa lang siya. Sagot naman niya ay bibili lang daw kasi sana siya ng ulam sa palengke. Hindi niya inaasahan na mapapaanak na pala siya ng mga oras na yun. Kaya wala siyang dalang gamit man lang na kahit para sa baby. Ang kaso, hindi pa kami gaano nakakalayo doon nang biglang mapasigaw yung buntis. Kaliliko lang namin sa malaking kalsada at wala ng mga establishment doon. Wala din gaanong dumadaang sasakyan. Ang nakita lamang namin ay isang maliit na kubo sa tabing daan na mukha pang walang nakatira. Kaya nataranta kami ni papa. Ano bang mali namin sa pagpapaanak? Pero palakas na ng palakas yung sigaw ng buntis, kaya napilitang bumaba si papa. Saktong pagbaba niya ay may biglang sumulpot doon na isang matandang babae. Hindi namin alam at wala kaming ideya kung saan nanggaling yung matanda. Basta bigla na lamang siyang lumitaw. Natakot nga ako kasi akala ko noong una ay multo. Sabi niya, isa daw siyang hilot at siya na ang bahala magpaanak sa buntis. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni papa. Kasi wala pa siyang karanasan sa pagpapaanak. Lumigid kami sa likod ng tricycle para maumpisahan na ng matanda ang kailangan niyang gawin. Pero paglingon ni papa ay nakita na lang namin na inilalabas niya ng tricycle yung buntis. Nagulat si papa kaya tinanong niya kung saan dadalhin ng matanda yung babaeng buntis. Sabi naman ng matanda na iuwi niya sa bahay niya para doon ito paanakin. Saglit na napaisip si papa kung tama bang ipaubayan na namin sa matanda ang pagtulong sa buntis. Pero sa amin daw humingi ng tulong yung buntis, kaya responsibilidad namin siya. Hindi pumayag si papa at ang sabi niya kung matutulungan kami ng matanda na mailabas lang yung sanggol ay kami na ang bahala magpatakbo noon sa ospital para maasikaso ng mga doktor. Pero mapilit yung matanda. Siya na raw ang bahala sa lahat. Sabi ni papa kung ayaw ng matanda ay salamat na lang, itatakbo na namin agad sa ospital yung buntis. Saglit na natigilan yung matanda at umilap ang mga mata. Bago sinabing sige daw, doon na lang niya ito paanakin sa loob ng tricycle. Pero lumayo daw muna kami dahil baka mainit ang mata namin may hirapan pang mga anak si ate. Walang kibong lumayo ng ilang hakbang si papa. Pero hindi siya mapakali. Palakad-lakad na akala mo ay siya yung tatay ng ipapanganak na sanggol. Noong mga oras na yun ay nagdududa na pala si papa doon sa matanda. Napansin niya daw kasi agad na wala itong gitling sa pagitan ng bibig at ilong. Tapos nakita rin niyang baliktad ang refleksyon niya sa mga mata nito. Pasimple siyang lumapit sa likod ng tricycle. Mula doon ay kita niya ang manibela niya kung saan may nakataling isang maliit na bote ng lana o langis. Nakita ko yung palalaki ng mata ni papa habang nakatingin doon. Kaya nakita ko rin na kumukulo ang langis na nasa loob nito. Noong mga oras na yon, hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig sabihin noon at bakit kumukulo ito. Nagulat na lang ako nang biglang umikot si papa sa pinto ng tricycle at hinila ng malakas ang matanda na siyang iginatumba nito sa kalsada. Sabay dukot ng asin mula sa bulsa at mabilis na isinabi doon sa matanda na biglang namilipit sa sakit. Nabigla talaga ako noon at hindi agad ako nakakilos. Kitang-kita ko na agad nagsusugat yung balat nito na tinatamaan ng asin. Nang makabawi mabilis itong nagtatakbo palayo sa amin. Agad na pinasibat ni papa ang motor papuntang ospital.
Mabuti na lang at umiral ang pagiging dating albularyo niya na laging may baong benditadong lana, kaya nalaman niyang aswang ang matanda. Muntik na noong maaswang si ate at makuha ang baby niya. Magandang araw po sa lahat ng kapasta. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Buboy. Isa po ako sa napakarami ninyong taga-subaybay at tagahanga. Sa pagkakataon pong ito ay may gusto po akong ibahagi sa inyong kwento. Personal na karanasan po ito ng kaibigan ko na pinagtapat niya sa akin. Siguro po may iba sa inyo ang hindi maniniwala. Noong una hindi rin po ako makapaniwala. Kung hindi lang naon ako nang makita bago sinabi sa akin ng kaibigan ko ang nangyari. May katagalan na rin po ito nangyari sa probinsya ng Tarlac. Pero hindi ko na lang po sasabihin kung saan mismo . Yung kaibigan ko po ay itago na lamang po natin sa pangalang Rigor. Itong si Rigor, sobrang babaero po. May asawang tao naman pero ewan ko ba at hindi talaga makontento sa kanyang asawa. Wala naman siyang masasabing ka-steady talaga. Gusto niya kasi iba-ibang putahe kaya laging laman ng mga beer house ito. Kung saan-saan pa yan dumadayo. Pero hindi lamang sa beer house babad ang kumpare kong ito. Maging sa mga pipitsuging sauna bat na usong-uso noon, laman din siya doon. Nasa tracking nga pala kami pareho. Driver ako at dalawa silang pahinante ko. Kapag walang biyahe o habang naghihintay, imbis na ipahinga ay maghahanap talaga siya ng mapupuntahan. Katulad na lamang ng gabing yun. Napos po ng biyahe namin, kaya nagkanya-kanya kaming uwi sa pamilya. Si pareng Rigor pumunta sa bayan. Meron daw kasi siyang nakita doong bagong bukas na sauna. Balita raw niya ay maganda at bata pa yung mga attendant doon, kaya susubukan daw niya. Napailing na lang ako, bahala siya ka ako. E di nagpunta nga siya doon. Kwento niya sa akin, naka-jackpot daw siya dahil ang ganda na nag-attend sa kanya. Mukhang daisy lang. Hinirita niya agad ng extra service. Pumayag naman daw agad, basta lalakihan niya ang tip dahil may kasama daw na special oil ang extra service nila. Wala daw problema sa kanya kaya nilabas na nito yung sinasabing special na langis at sinimulan siyang imasahe. Hindi niya daw alam kung alin yung nagbibigay sa kanya ng masarap na pakiramdam. Kung yung hagod ba ng kamay ng babae o yung langis mismo. Parang may kakaibang epekto daw kasi sa kanya yung langis. Parang nanunuot sa laman niya yung init. Pero hindi yung init na nakakapaso . Matapos daw yun ay binigay na ng babae yung extra service na ipinangako sa kanya. Mula ng gabing yun, nagsimula na yung mga kakaibang nangyayari sa kanya. Lagi siyang nakakaramdam ng kakaibang init na kahit anong ligo niya ay hindi niya maalis-alis. Ang ipinagtataka niya, hindi init sa babae ang nararamdaman niyang yun. Hindi niya maipaliwanag noong una kung ano, pero may hinahanap siyang makakatugon sa init na yun. At natuklasan niya din yon isang gabi pagagaling sa biyahe. May barracks kaming tinutuluyan doon, tapos may kapitbahay kaming may mga alagang baboy. Hindi raw niya alam kung bakit hindi niya makontrol yung sarili niya at gawin ang nakakapanghilakbot na bagay na yun. Hindi ko na po ididetalye pa kung ano ang ginawa niya, pero matapos yon ay mas nakakahindik yung naiisip niyang gawin. Gusto niya raw kainin ng buhay yung baboy dahil ang tingin niya raw dito ay isang napakasarap na putahe. Pilit niyang kinokontrol ang sarili niya. Ginawa niya ang lahat para paglabanan yon at nagtagumpay naman siya. Nandiri siya sa ginawa niya at natatakot sa nangyayari sa kanya. Sa tuwing nararamdaman niya yung init na nararamdaman niya noong pinahiran siya ng espesyal na langis ng babae, ay ganoon na nagiging epekto sa kanya. Yung gabi na yon, na nakita ko siya, isa sa mga gabing hindi niya nagawang paglabanan ng kakaibang tawag ng laman. Nagdidiskarga kami noon nang bigla na lang siyang mawala. Nandoon naman ang checker kaya iniwan ko muna ang truck at hinanap ko siya. Palagi niya na kasing ginagawa yon, kaya gusto kong malaman kung saan siya nagpupunta. Pero hindi ko siya nakita. At pabalik na sana ako sa site nang mapadaan ako sa isang masukal na talahiban. May narinig akong iyak ng baboy. Paglingon ko ay may naaninag ako sa ilalim ng puno. Kinakabahan man,
ay lumapit ako para tingnan at ganoon na lamang ang panghihilakbot ko nang makita ko si Rigor. Hubot-hubad at tila nababaliw sa ginagawa niya. Hindi ko kinayang tingnan kaya napatakbo ako pabalik sa truck at doon nga ay nagsimula akong magduduwal at magsusuka. Nang bumalik siya ay todo iwas ako. Hindi ko alam kung anong iisipin ko sa kanya. Noon niya ay pinagtapat sa akin lahat. Kung hindi siya seryoso at naiyak sa panlulumo, baka hindi ako naniwala. Sinamahan ko siya na magpatingin sa isang albularyo. At ayon dito, yung langis na ipinahid sa kanya ay para gawin siyang kauri ng mga ito. Kung hindi niya napaglabanan at kinain nga niya ng buhay ang baboy, malamang ay isa na rin siyang ganap na aswang. Tulungan siya ng manggagamot na makabalik sa normal. Naging aral naman yun sa kanya na makontento na lang at huwag na magpadala sa tawag ng laman dahil baka ibang laman na naman ang gusto niyang matikman. Isang magandang araw po sa ating admin, narrator at mga kapwa ko listeners. Magtatago na lamang po ako sa pangalang Johnny. Gusto ko lang po mag-share ng naging karanasan ko tungkol sa gayuma. Laki ako sa Lola Mirna ko. Mula nang mamatay ang mga magulang ko noong 5 taon pa lamang ako, ay siya na ang kasakasama ko sa buhay. Nagkahiwalay lang kami noong nagtatrabaho na ako sa Manila. Pero sinisiguro ko na sa tuwing magkakaroon ako ng pagkakataon, ay nabibisita ko siya. Taong 2016 na nag-resign ako sa trabaho dahil balak kong mag-abroad. Umuwi ako sa lola ko para makasama ko pa siya bago ako umalis. Doon ay may nakita ako na katulong niya. Padala daw ng tita Sol ko na anak ni lola. Para may makasama siya doon bukod sa pinsan kong babae. Matanda na yun si Aling Virginia. Halos mag-abot na ang edad nila ni lola. Medyo maaskad ang pagmumukha niya at hindi ako komportable noon kapag nasa paligid siya. Pasensya na po kung ganito ako magsalita sa kanya. Hanggang ngayon po kasi kapag naalala ko ay galit na galit pa din ako sa kanya. Ayun nga po. Kasi nung unang kita ko pa lamang sa kanya, pareho lang silang manamit ng lola ko. Yung tipong mga damit talaga ni lola ang suot niya. Pero napansin ko biglang nagbago yung pananamit niya. Nakikipagpaligsahan na siya sa pinsan kong dalaga sa pagdadamit ng sexy. Yung pinsan ko nga pinapagalitan ko kasi may pagka-conservative ako. Si Aling Virginia naman, nasasagawaan ako kasi masahol pa sa nagmumurang kamyas ang mukha niya. Yung ba naman kasing pati makeup ay namumutok. Pinansin na nga din siya ng lola ko. Bakit daw nag-iba yung pananamit niya? Pati kilos naging pabebe. Sobrang sagwa talaga. Noong una ay wala akong ideya na ako pala mismo yung dahilan ng pagbabago niya. Hanggang sa tahasan na siya nagpaparamdam. Kilabot na kilabot ako. Sinumbong ko siya kay lola at sinita nga siya. Binalaan siya na kung hindi ititigil yung ilusyon niya ay paalisin niya ito. Nagmakaawa naman kay lola dahil wala daw siyang ibang mapupuntahan. Ilang araw na lang ay malapit na akong umalis. Matagal kong hindi makakasama ang lola ko, kaya tiniis ko na lang din yung presensya ni Aling Virginia. Todo iwas ako kapag nakikita ko siya dahil sobrang diring-diri talaga ako. Isang araw, nagpuntahan doon yung mga pinsan kong may dalang alak. Padespedida raw nila bago ako umalis. Nag-inuman kami hanggang hating gabi. Yung iba sa sala nakatulog. Pero ako kahit hilong-hilo na ay nakarating pa rin sa kwarto ko. Nakapikit lang ako nun. Pero gising pa ang diwa ko. Kaya naramdaman ko nang may pumasok sa kwarto ko. Dumilat ako at nag-angat ng ulo. Bago niya patayin ang ilaw ay nakita ko pa si Aling Virginia. Pero hilong-hilo talaga ako na hindi na ako makapagsalita noong mga oras na yun. Sumunod noon, naramdaman ko na lang na may ipinahid siyang langis sa noo ko at hinihilot na niya ang ulo ko. Hindi ko magawang tumutol dahil nagiginhawaan ako sa amoy pa lang ng langis. Pagkatapos nun, wala na akong namalayan. Nagising na lang ako kinabukasan sa lakas ng sigaw ni lola. Galit na pinaghahampas niya ako. Pagbangon ko ay nakita kong nakahubad ako. Ganoon din si Aling Virginia, nakatabi ko pala sa kama. Yung mga sumunod po na pangyayari ay kwento na lang sa akin ng lola at mga pinsan ko.
Hinablot ni Lola yung buhok ni Aling Virginia at ipinagwagwagan ito. Kinaladkad siya ni Lola palabas ng kwarto. Humabol ako at inawat ko si Lola. Sabi nila ipinoprotektahan ko si Aling Virginia laban sa pananakit ni Lola. Gulat na gulat daw si Lola pati ang mga pinsan ko sa ginawa ko. Hindi nila inaasahan yon. Ang akala nila ay ako yung unang mananakit sa matandang yon dahil sukang-sukang nga ako sa kanya pagkatapos sa yon at may nangyari pa sa amin. Pero wala ako sa katinuan ng mga oras na yon. Ang alam ko lang ay ayaw ko siyang masaktan. Hindi na ako nakaalis sa puntang ibang bansa dahil ayoko daw malayo kay Aling Virginia. Sobra akong nahuhumaling sa ganda at bango niya na ayaw ko nang malayo sa tabi niya. Ganoon na naging tingin at amoy ko sa kanya, lalo na kapag ginagamit niya yung langis bilang pabango. Tiniis ni Lola yung matinding galit na nararamdaman niya. Huwag lang kaming umalis doon ni Aling Virginia dahil sigurado daw siyang ginayuma ako ng matandang yon. Hanggang isang araw, nakita nga niya ang mga bote ng langis na yon sa mga gamit ni Aling Virginia. Kinuha lahat yun ni Lola at dinala sa kausap niyang albularyo. Matapos palitan ng laman ay binalik niya uli yun. Nang sumunod na gamitin niya ng matanda ay para akong nagising sa bangungot. Lumitaw sa paningin ko ang totoong itsura niya at ang amoy niya. Ganoon na lamang ang galit ko nang malaman ko ang ginawa niyang pangagayuma sa akin. Dahil sa kanya ay napakawalan ko yung oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa. Pinalayas namin siya ni Lola at binigyan ako ng proteksyon ng albularyo para hindi na niya ako mabalikan pa. Taong 2010 po na mangyari itong kwentong ibabahagi ko sa inyo mga kapasta. Pero bago yon, ako nga po pala si Jessie na taga Palawan. Kwento ito tungkol sa nakababata kong kapatid na tawagin na lamang natin sa pangalang Mia. Bunso siya sa aming 5 magkakapatid at ako ang panganay. May boyfriend siya at sa loob ng halos wala pang 1 taon ay nagplano na agad sila magpakasal. Siyempre tinutulan naman ito ng buong pamilya namin. Nasa 20 pa lang kasi ang edad noon ni Mia. Napakabata pa niya para lumagay sa tahimik. Isa pa ay hindi pa nga namin gaanong kakilala yung boyfriend niyang si Eman. Iilang beses pa lang namin yung nakakaharap. Ang huli ay may 3 buwan ang nakakaraan bago magsabi si Mia na magpapakasal na sila. Wedding anniversary yun ng mga magulang namin at isa nga si Eman sa naging bisita. May nangyari nung araw na yun na naging basihan ni tatay para pagdudahan ng pagkatao ni Eman. Si tatay kasi ay may bote po ng langis o yung tinatawag na lana sa altar. Gawa iyon ng Lolo Miguel at sadyang inilagay doon para magsilbing babala kung may mga ibang nilalang sa paligid namin. Kumukulo iyon nung gabing may mga bisita kami. Ibig sabihin ay may aswang na nakapasok sa loob ng aming bahay. At si Eman lang ang ibang tao doon dahil yung iba ay halos kamag-anakan namin lahat. Kaya nagduda si na tatay na baka hindi siya ordinaryong tao. Hindi namin sinabi yun kay Mia. Pero mula noon ay naging mapagmatsyag kami. Ang kaso ay hindi na uli pumasyal si Eman sa bahay. Tapos nga ay bigla na lang magasabi si Mia na magpapakasal na sila at nakatakda na raw na mamanhikan ang pamilya ni Eman. Galit na galit sa tatay at nakatikim ng matinding sermon si Mia. Pero sa huli ay wala din kaming nagawa dahil nagtangkang makipagtanan si Mia. Nagpasya ang mga magulang namin na tanggapin na lang ang pamamanhikan. Pero dahil nga may duda nga kami ay pinaghandaan namin ang pagdating nila. Kumpleto ang Lolo Miguel ko at 3 ko pang tito na kasamang haharap sa pamamanhikan nila. Lahat sila maliban kay tatay ay mga bihasang albularyo na nagsanay pa sa bundok ng Banahaw. Nagulat rin si Mia na nandoon silang lahat. Pero wala naman siyang ideya kung ano ang dahilan kung bakit sila nandoon. Ang sabi lang namin ay ganoon talaga. Dapat nakaharap ang mga kamag-anak. Sa hagdan pa lang ay may mga asin ng palihim na nakalagay sa bawat paso na halaman. Sa may sala naman ay may nakapatong sa lamesang nasa sulok ang mga bote ng espesyal na lana na aakalain mong mineral water lang. Nakahanda na rin ang kanya-kanyang pananggalang ng mga tito ko kung sakaling ang totoo ang hinala namin. Pasado 8:00 ng gabi nang dumating sila. Madami ring mga kasama ang pamilya ni Eman. Habang pumapasok sila sa gate
ay nakadungo si Lolo Miguel at pinapakiramdaman ng presensya ng mga bagong dating. Bumalik siya agad sa sala at pasimpleng binulungan sina Tito na maghanda. Maliban kay Mia, lahat kaming magkakapatid ay bantad na sa mga gawain nila Lolo. Kaya kahit may kaba pa rin, ay alam na namin kung anong posibleng mangyari. Sinalubong sila ni Mia, pero sobra silang natagalan sa pag-akyat. Nagkatinginan kami. Nagawa naman nila makaakyat ilang sandali lang. Pero bago tuluyang makapasok ay nahuli ng tingin ko ang pasimpleng paggalaw ng ilong ng ilan sa kanila na tila umaamoy-amoy sa paligid. Parang nakakaramdam din sila dahil malikot ang mga mata at halatang hindi komportable habang formal naman ang mukha ng mga magulang ni Eman. Naipakilala nila kami lahat sa isa't isa tapos ay pinaupo na sila at nagsimula na ang pamamanhikan. Halos sina Mia at Eman lang din ang nagsalita dahil parehong nagpapakiramdaman ang dalawang partido. Hanggang sa mapadako ang mata noong maligalig na tito ni Eman sa mga bote ng lana na nasa may sulok. Hindi na itago nito ang matinding pagkabigla nang makitang nagkukuluan ang mga langis sa bote. Hindi rin ito napigilang mapasingasing kasabay ang biglang pagtalim ng mga mata. Ganon din yung iba pang kaanak na kasama nila. Isa ang napalakas ang bulong at narinig namin ang sinabi nito na kalaban. Tumayo si Lolo at kinuha ang isang bote na kumukulong langis at inilagay sa harap ng mga bisita. Sabay tanong kung alam na ng mga bisita kung ano ang ibig sabihin noon. Sumagot ang tatay ni Eman at sinabing hindi sila nagpunta doon para makipaglaban, kung hindi para pag-usapan ang kasal ng dalawa. Nasinagot naman ng tatay na akala daw ba nila ay papayag silang maikasal si Mia sa may lahing aswang. Hindi makapaniwala si Mia sa narinig pero kumpirmado. Lahi ng mga aswang ang boyfriend niya habang angkan naman ng mga albularyo ang pamilya namin. Magkakontra at hindi pwedeng magsama. Pero dahil wala naman silang ginawang masama, ay hinayaan nila Lolo na makaalis ang mga mamamanhikan na sana. Walang paglalaban na naganap. Nag-hysterical sa pag-iyak si Mia. Pero wala na siyang nagawa. Hindi sila ni Eman ang nakatakda para sa isa't isa. Dahil magkakontra ang pamilyang kinabibilangan nila. Hello mga kapasta, ako nga po pala si Sir Jax, ang boses at aktor sa likod ng Karimlan ng Lagim YouTube channel. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ngayong araw, ay nais ko lang din po sana kayong ligawan at imbitahan na dumalaw sa YouTube channel ko. Nasa comment section po ang link ng YouTube channel na Karimlan ng Lagim. Sana po ay mabisita ninyo at magustuhan ninyo ang mga kwentong handog sa channel na ito. Maraming salamat din po pala kay Sir Neb sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging narrator dito. Hanggang sa muli mga kapasta. Muli, ako po si Sir Jax. Maraming salamat po.